0 to 60 in just over 4 seconds. Maangas sa motor pero mabait sa bulsa mo. Naka-promo kasi. Ganda nga ng motor mo, ang lakas nga ng makina mo. Kumusta naman yung pyesa? Ito na mga brother, binaklas na natin yung AX180. Bago natin pag-usapan tong motor na to, napansin namin na marami sa inyong mga nanonood ay hindi pa rin nakasubscribe or nakafollow sa motor ni Juan. Malaki ang matutulong ng inyong mga like, comment, and share para mas marami pang makapanood itong mga video na to. Lalo na ngayon, malapit na tayo mag 2 million followers sa Facebook. Nako, marami akong regalo para sa totoong sumusuporta. Malay nyo, makapagbigay din tayo ng motor para sa inyo. This is Bristol's QJ AX180. Ang sinasabing pinakamalakas pagdating sa ganitong sports type 150cc and up category. Alam niyo ba, ang presyo nito is at 159,900. Pero naka-promo to ngayon until September 30 of this year, 2025. Makukuha mo lang to at a cash price of 129,900. Grabe, ang mura na lang nito para sa 180cc scooter. Tingnan natin kung ano meron tong motor na to. Puro mo muna tayo mga brother, hindi na natin masyadong ide-detalye dahil napag-usapan na natin to nung una natin to nakita sa Bristol showroom sa Caloocan. By the way, these motorcycles, you can also reserve your own bukod sa mga Bristol branches nationwide. Available din sa Motochangge PH. AX180 is available in actually different colors. Maraming mga color selection dito. Depende na lang kung gusto mo yung mysterious effect, discrete effect lang, o kaya gusto mo yung loud. But personally, for me, I really wanted the red one. Maganda yung datingan ng kulay na tong pula na AX180. Yung bright red, actually parang Ducati red eh. It's not the official color name, pero ganun yung dating ko. Kasi yung pagkakintab niya at pagka-glossy, mataas yung quality ng pintura sa motor nito. So obviously, this is a sports scooter. Ang sinasabi ng iba, parang Aerox, pero hindi siya kamukha ng Aerox. The design is not derived from Aerox. Kasi kung mapapansin nyo, ibang-iba naman yung harap. Maybe a little bit pagdating dito sa area na to. Pero this in itself, iba na rin ang korte ng windshield niya. Hindi katulad ng sa Aerox. Pero yung identifiable talaga dito is how wide the front assembly is. Una, malaki yung headlight assembly together with the DRLs. Meron tong black accent all the way down dito. Tapos may parang pagiit na tuka dito sa harap for heat dissipation. Tapos identifiable din sa kanya. And standout din sa kanyang yung winglet. So yung design nito hindi ginaya sa iba. But rather, it was inspired by having a sports type scooter na masasabi mo racing type na. And pwede mo na rin dagin sa racetrack kung gusto mo maglaro-laro kahit all stock dahil malakas yung makina nito. For the branding, we have the AX180. Always forward, maganda yung pagkakalinya at angulo dito. The big muffler also complements the overall body design. Pasensya na, madumi yung motor natin ngayon, tag-ulan. Alam niyo naman, lagi ko sinasabi, pag tayo nagre-review ng motor, ginagamit talaga natin. Kaya yan, napakarami. Bago ko pa maginisan, minabuti na natin na ma-review habang maganda pa yung panahon. So, wide tires, front and rear, para hindi naman alanganin pagdating dun sa dating niya. Over the rear, very sporty. Actually, parang futuristic din yung dating nung taillight na to mga brother. So, plus point na isang assembly na lang, nagustuhan ko yung wala siyang signal light. So, overall, this is a looker. I mean, when I used this around Bulacan, yung mga minsang luwas ko sa Metro Manila, marami talagang napapatingin dito. Siyempre, dahil mas sikat ang Aerox sa Pilipinas, yun ang unang tingin nila. But when they actually look at it the second time, napapatingin sila kung anong brand, anong forma. It sparks a conversation, basically. Yung forma ng motor na to sparks a conversation sa mga hindi mo kakilala. Ganun kalakas yung dating. Kung anong angas ng itsura, yun naman ang angas ng makina. Again, this is a 180cc scooter, 4-valve liquid cooled na. Yung iba sabi 180cc ang yan sa papel o kaya sa sticker. Hindi mga brother. The first time that I rode this, nung kinuha ko to sa Bristol Motorcycles, iba na talaga yung ramdam ko, yung feel ko sa pagkalutong at pagka-responsive ng throttle na to. Yung yung tipong alam mo na hindi ito 150, hindi ito 160cc kasi ramdam mo sa throttle delivery. Meron tong dalawang power mode. Power mode 0, ito yung acceleration yan. 2, 5.
Malakas na yan. Biruin mo, you can go from 0 to 60 to 80 in just a few seconds. Tapos, pagdating naman, pag inactivate mo pa yung power mode nito, may sikreto kung paano i-activate yan. I-on off mo lang yung iyong automatic start and stop. And now, once you do that, that will unlock the true power of the scooter because now you are on power mode. At kapag yan naman ang inactivate mo at pag tinesting mo yung acceleration, ay talaga naman. Kumapit ka, ayusin mo yung riding position mo kasi pwedeng maiwan yung kaluluwa mo. Malakas siya mga brother. That's not an exaggeration. Malakas siya for this type of scooter, especially comparing sa mga ibang motor na nagamit ko. Me testing this, I'm about 82 kilos na paabot ko to sa 60 kilometers per hour in just over 4 seconds. Imagine that. Just over 4 seconds for a scooter. Tapos abot din siya ng 80. Wala lang tayong lugar because we are using public roads para paabutin to ng top speed niya. Maybe sa racetrack, pag mabigyan tayo ng pagkakataon, pag magkaroon tayo ng racetrack event sa AX180, sasagarin natin yung gamit natin yan. But nonetheless, wala kang masasabi sa lakas ng makina nito. In terms of fuel efficiency, according to Bristol, you can get as much as 37 kilometers per liter para dito sa motor na to. Pero ako, lagi ako naka-power mode 1 eh. So I was able to get 34 kilometers per liter. Kung imagine mo, ay, 34 lang. Mind you, you are riding a 180cc scooter. Mas malaking displacement, ang normal tendency is mas malakas sa gas. But for some reason, they were able to put together this motorcycle nang you get that jump in power but you still get a respectable fuel efficiency. So given that power delivery, sasamahan mo pa ng malaking fuel tank. Ang laki ng fuel tank nito, alam nyo kailan? You are having a 10-liter fuel tank. So sa isang full tank mo, more or less, you can go for 340, 350 kilometers sa isang full tank. Sulit na sulit talaga yung biyahe mo dito. Tapos kahit saan mo dalhin, hindi ka bibitin ng power kahit gaano pa katarik yan. Ang napansin ko dito mga brother, when you ride this, ang una talagang mapapansin mo is how responsive the throttle is. Yung kahit naka-power mode 0 ka, yung standard mode niya lang, malutong na kagad talaga yung throttle. Talagang kumakadyot siya, talagang kung bibigla-biglain mo yung throttle na ganun. So that in itself gives you the power that you need when you are overtaking para hindi ka talaga mabitin kahit sa mga akyatan, kahit may angkas ka pa. Yung the power mode 1, yung mas malakas na power mode nito, it really just gets a powerful scooter to another level. So ano na lang to, para masatisfy yung speed junkie mo sa kaloob-looban mo. So ganun siya. Very minimal engine vibrations. I was able to use this sa mga bypass road dito sa Bulacan. Nung mga pagtipong nasa mga 105 na ako, dun ka na lang makakaramdam ng minimal, very minimal vibrations. Not bothersome at all. Pero yung 0 to 80 to 95, ano lang siya, very stable. Wala kang maririnig din ng mga kakaiba. Tsaka wala kang mararamdaman na para bang masyadong malakas yung vibration. Kaya kahit na mag-speed up ka pa, komportable. So, all in all, you get a very responsive engine on a 34 kilometers per liter performance of fuel consumption. At least on a 10-liter fuel tank. Tapos ganun yung power mo, sulit yung makina nito. Punta naman tayo sa brakes mga brother. Una, napansin ko, walang adjustable brake levers. So you can just go for aftermarket. Madali lang naman maghanap yun. At saka yung isa sa mga hinahanap ko, lalo na sa mga mas mabibigat na scooter, mga 150cc and up, yung handbrake sana. Yun, wala tong built-in na handbrake. Then again, you can go for aftermarket. But given that nitpicking minor opportunity na nakita ko, you are looking at front and rear disc brake. Yung disc brake nito sa harap, yan, malawak yung diameter, ABS in front. Tapos sa likod, single disc brake as well. Again, ABS channel pa rin to mga brother. May bonus pa. Mind you, we are talking about a 129,000 sports scooter 180cc. May traction control na rin to, which you can turn off and turn on. So, alam na natin yan, traction control, kapag medyo na-loose na yung traction or hindi na masyadong kumakapit yung gulong sa likod sa kalsada, for whatever reason, masyadong basa, madulas, malupa, mabuhangin, the engine or the motorcycle automatically adjust the power delivery dito. So, medyo may mellow down yan para makarecover yung gulong mo. Sample lang ko kayo ng traction control. Katulad ito mga brother, yung gulong natin sa likod dahil nakaangat, hindi sumasahid sa lupa. Ngayon, naka-on yung traction control natin. Ibibirit ko yung throttle. Ayun na.
Napansin nyo, hindi siya tumotodo. Isa parang humahagok, pero hindi talaga siya humahagok. It's more on the engine modulating itself. Isa pa, again, nakaangat. So, naka-activate yung traction control. Ayun, oh. Kahit naka-throttle ako. Yun. So, definitely great addition for its price point. May traction control system na ganun. Great safety feature. Again, front and rear ABS with traction control system. The rear ABS is actually sensitive enough. Hindi katulad ng mga ibang scooter na nagamit ko na pagdating sa rear, medyo kailangan mo talagang pigain. Ito, sensitive yung rear ABS neto. And then, pagdating naman sa harap, mas sensitive pa rin yung front ABS neto. At mararamdaman mo talaga, hindi siya nag-lock. Talagang yung bzz, 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 yung pagkakatimpla ng anti-lock braking system nito is actually suabe. Hindi yung parang magaralgal. So, okay na feature yun. Hindi nakakailang kahit mag-activate pa yung ABS natin dito. Definitely dependable when it comes to stopping power. Pagdating naman sa suspension, we have telescopic fork in front, and then for the rear, we have dual shock. So, ito wala pang mga built-in na baso mga brother. Pero yung stock naman nito, pagdating sa comfort and the actual play of the suspension, actually sakto lang siya. Not too stiff, not too soft. So, given that balance, I'm able to have that confidence pagdating sa mga cornering. Pero pag mas mas bagay siya sa mga cornering, sa mga speed up natin. Dahil hindi masyadong malambot yung suspension, mas stable yung ride natin kahit na we are on higher speeds. Pagdating naman sa mga uneven roads, yung mga medyo nalulubak tayo, it's not the most comfortable suspension, pero hindi rin naman tumutukod. So para sa akin, yun ang mas importante, lalo na pagdating sa front suspension natin. So hindi ko na, at least for my weight, again, 82 kilos, hindi ko na kailangang timpla o i-repack pa yung suspension ko sa harap, given the stock settings. Pero if you decide to do so, at least for the rear suspension, kaparehas lang to ng mga aftermarket ng Aerox, mga brother. So pagdating doon, wala kang problema kung gusto mong may mas mapormang konti. O kaya gusto mo yung fully adjustable, yung compression, yung play, yung rebound. Yan, pasok naman dito yung mga aftermarket na suspension na nilalagay din kay Aerox. For the tires, we have actually wide tires. Sa harap, we have 180 by 14. Tapos sa likod naman, 120/70 by 14. Standard size lang. If you want to replace with your preferred brand, pagdating sa gulong, hindi ka na mahihirapan kasi standard lang yung sukat ng gulong nito. Napansin ko sa kanya, although sports type yung gulong niya, yung threading niya, makapal eh. So in terms of going through water or yung mga basa-basang kalsada, mas magfo-flow yung tubig dyan. So good point yun. Kumbaga ito, sporty type, pero katulad ngayon, maulan, goods pa rin siya kasi for daily ride mo gagamitin, okay pa rin tong motor na to. Okay, para naman sa riding position natin, sakin natin, para matansyan yung mga brother, I'm 5'10" in height. So pag sinakyan nyo, ganito, ang baba. I'm expecting na mas mataas pa to, pero tingnan nyo, nakabend na talaga yung ano ko, yung paa ko. Lapat na lapat, tapos nakabend. Ayan, so, mas mababa yung seat height na to kumpara sa mga ibang sports scooters na meron tayo. I think this is around 700mm lang eh. And then you have a decent ground clearance as well para dito sa motor. When it comes to the actual riding position or ergonomics natin, yan ito siya. So the main footboard is actually wide enough. So wala tong gulay board mga brother. Yan, kasi gas tank yung or gas access yung nandito. But for the footboard, for my shoe size, na size 11, I still have room to move my feet around. Okay? The contour of the seats, ito, is actually pushing me a little bit towards the dashboard or the handlebar. So that means mas relax yung driving ko kasi hindi naka-extend yung kamay ko eh. Tapos, eto nga, yung contour, yung curve dito sa motor, kapag, dahil nga malakas yung hatak nito, kapag umahataw ako, this keeps me in place. So, even for long ride, komportable, wide enough yung handlebar, at saka yung posisyon ng digital panel is actually facing towards me. Siguro, ang babaguhin ko na lang when I buy this out of casa, na-take out ko to out of Moto Changi PH, papalitan ko na lang kagad yung side mirror nito. Kasi napansin ko, yung side mirror niya mahaba yung stem, tapos yung pinakasalamin din niya, ano siya eh, ayun o, lampas talaga dun sa handlebar. So, alam mo na, pag medyo sumisingit ka, imbis na yung sukat na lang ng handlebar ang iintindihin ko, medyo inaangat ko pa to, which sacrifices the visibility obviously. So, ako, papalitan ko na lang to. Minor lang naman yun, napakadali lang palitan. Marami ng
ibang mga magagandang side mirror na pwede kang ipagit dito na malapad pa rin that will not go beyond or extend beyond the length of our handlebar. The turning radius are actually very respectable considering that this is a sports scooter, and the overall riding ergonomics, malayo yung mararating mo dito. Ito naman sa upuan niya mga brother, sakto lang yung kutsyon nito. Dito sa part na to, mararamdaman mo yung lambot niya. And then kapag papunta na dito sa gitna, medyo may firm ng konti. So okay na yun kasi kapag dito naman yung masyadong malambot sa paharap, baka kasi dumausdos ka na. So sakto yung lambot nito. Kay OBR mo, yan, syempre pagdating dito, yung kutsyon niya dito medyo mas manipis na. You may want to add a little layer of cushion. Marami na rin mga nabibigay doon sa mga online, yung mga nilalagay dito, yung mga parang honeycomb seat. Yan. Pero kung solo mo, walang problema. Magayo yung mararating mo dito. Siguro, gusto ko ring dagin to paikot-ulit ng Luzon, no? Kasi sarap eh. You have that power, you have the tank, you're comfortable, hindi ka mabibitin kung saan mo man dagin to. Curious ako na ilong ride talaga tong motor na to ng dire-diretso. And then, pagdating naman sa features na itong mga brother, ito, digital panel na siya. Papansin nyo, it doesn't have any buttons. Yan, naulanan eh. It doesn't have any buttons. Very straightforward lang yung ipapresent sa atin nung digital panel. Good thing we already have a voltmeter, speedometer. Tapos dito natin makikita yung sinasabi natin na power mode. And the way to activate the power mode 1, ito lang siya. On-off, yung automatic start and stop. Power mode 1 na siya. So by default, if it's coming from off, babalik siya sa power mode 0. So para ma-maximize mo yung power ng motor, on-off lang to para mag-power mode 1. And then we obviously have the RPM, the gas indicators, the temperature. So I've been riding this motorcycle for several hundred kilometers now bago natin hinahatid sa inyo itong review natin na to para ma-share ko talaga sa inyo yung actual performance. This is keyless. Asan na yung susi ko? Ingatan mo na pag keyless baka mawala. Ito siya mga brother. So proximity activated. So you can use this button right here to activate or deactivate yung motor. Pero proximity will do. Ibig sabihin kapag nasa less than 1 meter ka na doon sa motor, pwede mo nang i-on by turning on the dial or yung knob natin dito. Pero pakita ko na rin sa inyo mga brother. Ang hindi alam ng marami or ang kinakatakot ng marami kapag keyless, paano pag mag-lowbat or mawala, meron tong manual key. Tingnan mo yung turning knob natin. Saan mo naman yan ipapasok dyan? Doon naman papasok yung manual key. Kasi may secret na ignition hole yan dyan. Ayan o. So now you can turn this on. Diba? So you can keep the spare key, itong manual, somewhere in your bag maybe. Tapos ito, meron ka pa ring remote na will activate yung proximity niya, yung pagka-keyless niya. Diba? Ang cool, no? Gusto ko to Tapos yung tago lang yung pinaka-manual key natin. Nabanggitan natin kanina that this motorcycle has 10 fuel tank capacity. Tapos buksan naman natin yung compartment. When it comes to the compartment, good thing pahaba kasi to. So marami tayong magagagay. Pero napansin natin, mas makitid yung pinaka-compartment niya. Some open face helmet would fit dito. Pero sa full face, medyo alanganin na. Kung magkasya man, dikit na siya dito kasi medyo makitid siya. Pero in terms of other stuff, like jacket, documents, in my case, water bottle, gadgets, extra damit, kapote, lalo na ngayong tag-ulan yan. Marami ka na rin mailalagay dyan. And then, yun na nga, you don't have to dismount when it comes to the fuel access kasi yan, in front. Ito, ano lang naman to, maliit na bagay, pero meron ng cord or what do you call this, sort of a rubber attachment dito sa fuel ka para hindi pagas ka, gawit lang siya dyan, diba? Maliit na bagay lang yun, pero para sa akin convenient kasi yan eh. Yan. The front pockets right here, meron na rin itong charging port. Can charge USB at saka Type-C gadgets. Tapos, cellphone check natin. Kasi, unang kita ko dito sa front pocket niya, sabi ko, ba't parang ano lang, ang liit lang. Pero tingnan mo ito, standard size mobile phone. Pasok siya mga brother kasi meron siyang slot sa taas. Akala ko talaga mababaw lang yung bulsa. And you can comfortably just close it. Tapos, try naman natin yung iPhone. Ganun din. Ano to Pro Max, so yung malaki. Pasok din, comfortably. Ang maganda nito, kung makikita nyo sa camera, it actually stays in place. Parang meron siyang slot na para sa gadget talaga. So, hindi aalog-alog or hindi tatalbog-talbog yung gadget mo dyan, which alam naman natin, hindi maganda sa gadget. Ganun. So, good front pocket. And then, nabanggitan natin, this also has a automatic start and stop. Ito naman yung feature niya na that also conserves fuel. Kasi when you go on a full stop,
Pag naka-on yan, the motorcycle will automatically shut down the engine. And then kapag mag-go ka na, no need to start the motorcycle again. Mag-throttle ka lang, okay na. Ganun lang siya ka-simple. Built-in hazard switch, passing light, all the works. Pretty much, practical things that you need na dinagdag na rin dito. Again, for a price point of what? 129,900? Masugit na rin to. So all in all, kung ako ang tatanungin, for a price point of 129,900, you get all those features, you get the practical functions, you get a big fuel tank, you have a comfortable ride, and most of all, you have that power sa motor na to. Masasabi natin, you're getting the bang for the buck. Ang tanong na lang dyan, ganda nga ng motor mo, ang lakas nga ng makina mo, kumusta naman yung pyesa? Eh di buksan natin. Ito na mga brother, binaklas na natin yung AX180. Saka makakita ng nagre-review, binabaklas yung motor. Kasi worry nyo kasi yung pyesa. So, at least sa CVT, from the torque drive, sa belt, sa bell, sa drive pace pulley, mainit pa. Sa drive pace pulley natin, ito mo tong cover mga brad. Pati itong slider, itong maliit na to. Pati ito, ang ADV 160 or PCX 160. Match to. So kung gusto nyo mag-upgrade ng mga panggilid na setup nyo, pasok dito yung mga aftermarket na ginagamit na pang ADV 160 or PCX 160. Or kaya naman, sakaling gusto nyo magpalit, bumili kayo nito, eventually nag-wear and tear na, naluma na, may kailangang palitan, pwede kayo order ng mga genuine na Honda items if in case malayo kayo sa mga Bristol shops. Kasi ultimo yung bola nito, aray ko mainit. Ito yung bola nito, pang ADV 160 din to no? Siguro, ang hindi ko palang ma-identify, hindi pa lang namin ma-identify dito sa Juan Moto Avenue is yung kamatch nung air filter na to. So, hindi kasi ito yung pang ADV or PCX eh. Wala kasi kaming stock dito ng PS or ng air filter ng ADV 150. Yun kasi suspecho ko, pero di ako pamilyar eh. So, eto. Baka sa mga tropa natin, na mga brother natin na mekaniko dyan, baka familiar kayo. Ito, ganito yung korte at sukat nung air filter niya. Pero ang tip ko, kasi everything else is just the same as the ADV 160 tsaka PCX 160. Pag bigyan nyo halimbawa ng AX 180, mag-order na kayo kay Bristol nito. Siguro mga 2 extra, 3, kasi papalitan mo naman to every 3,000. Yung iba nga 5,000 pa eh. 5,000, ginis-ginis yung iba eh. Pero para lang may extra na kayo na air filter, order na rin kayo nito. Para pag nag-TMS kayo or after at least 3,000 kilometers usage, may pamagit na kayo na air filter na genuine from Bristol. Ayan, no? So, okay na yung worry mo. Nabanggit na natin, side mirror, basic, mga brake lever, basic. Yung shocks natin, kaparehas lang naman ng Aerox. Yung gulong, ganun din. Basic in terms of, kumbaga, standard lang yan, madaling hanapin. Yung consumable, which is yung panggigid natin, the whole CVT assembly, parehas lang naman ng ibang brand, ng ADV, PCX. So, yung mga flyball niyan, yung mga torque drive, yung belt, if that is your worry, then you don't have to worry. Kasi, sa presyo ng motor, sa performance niya, tapos available yung pyesa, and that's on top of the Bristol Motorcycles showroom that we have in different parts of the country, masasabi mo sulit na rin talaga to. Hindi ka basta-basta mag-aalala dahil sa pyesa lang naman sa mga ganitong motor na bago sa paningin, bago sa Pilipinas, yun ang kadalasang inaalala natin. So problem solve ka na pagdating sa pyesa. And this is our motorcycle feature for the day mga brother. Again, this is Bristol's QJ AX180. Sa mga pinag-usapan natin. Ano sa tingin nyo? Sulit ba? Comment mo at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpuhuli sa mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Lalo na, malapit na tayo mag 2 million followers sa Facebook natin. See you next video mga brother. Salute!